Namuo malapit sa mga bahay ang buhawing yan sa Magsingal, Ilocos Sur. Nagpaikot-ikot ito sa bukid bago nawala kalaunan. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng mainit na panahon at thunderstorm. Payo ng Pag-asa, kapag may buhawi, agad lumayo at maghanap ng matibay na masisilungan. Piniketa ng convoy ni dating Governor Chavit Singson na dumadaan sa EDSA busway. Humingi ng paumanhin si Singson. Magbibigay rin daw siya ng pabuya sa mga taga-MMDA na nanghuli sa kanila. May report si June Veneracion. Busway yan. Matapos mahuling iligal na dumadaan sa EDSA busway sa kanyang convoy, nag-public apology si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver, hindi dapat tularan. Sabi ko po ang violation nila is busway. Sabi niya nagmamadali lang siya. Tapos sabi niya bigyan na lang daw yung lisensya ng driver. Patiket naman po, okay lang naman. Tiniketa ng dalawang driver ng convoy ni Singson at pinagmumulta ng tig-5,000 piso. We want to implement the rules, the law ng fair and square. Bilang pagkilala sa tamang pagganap sa kanilang tungkulin, magbibigay daw ng pabuya si dating Governor Chavit Singson sa mga MMDA enforcer na nanghuli sa kanila dahil sa paggamit sa EDSA bus lane. Pinapahanap ko na si Chairman Artes, magpapadala ko ng 100,000 premyo sa mga nanghuli para ma-encourage silang huliin lahat. Walang dapat above the law. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ng palig ng MMDA kaugnay sa alok ni Singson. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Davao ang ilang taga-Senate Sergeant-at-Arms para sa pagsisilbi ng arrest order kay Pastor Apollo Kibuloy. Inalmahan naman ni Pangulong Marcos ang paglalatag ni Kibuloy ng kondisyon para sumuko. May report si Ian Cruz. Kung sino pang akusado, siya pa ang nagbibigay ng kondisyon sa gobyerno. Yan ang sagot ni Pangulong Marcos sa mga hiling ni Pastor Apollo Kibuloy para sumuko. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Hindi raw dapat mangamba si Kibuloy na makikialam sa kanyang mga kaso ang Amerika. All the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. Sa isang audio recording na inilabas itong Sabado, sinabi ni Kibuloy na may sabwatan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika para siya'y maaresto. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito, hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. Giit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, batas ang masusunod at hindi ang mga kondisyon ni Kibuloy. May hamon naman si Senator Risa Ontiveros kay Kibuloy. Lumabas ka na sa lungga mo. Total, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. Kung si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, maganda raw ang itinatakbo ng mga kaso laban kay Kibuloy. Na meron ng kaso nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy, and I'm sure pinag-isipan niya yan. Pinag-aaralan naman ng PNP na suspendihin o bawiin ang lisensya ni Kibuloy na nagmamay-ari ng 19 na armas. Itinuturing ng fugitive si Kibuloy, ibig sabihin, pwede na siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Ang sino man pong individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay wanted at pinaghahanap po ng batas ay maaari po siyang maharap sa kaso obstruction of justice po. Sinisikapan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bawas singil ng Meralco ngayong Abril, halos sa 98 centavos per kilowatt hour. Katumbas siya ng halos 200 pesos sa tapya sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Taas presyo sa diesel at kerosene ay patutupad bukas, pinakamataas ngayong taon. Presyo ng gasolina, sisipa rin.
Kaso ng pertussis sa bansa, umakyat na sa halos 900. Bakuna kontra rito, magkukulang na sa susunod na buwan ayon sa DOH. LRT2 at MRT3, may libreng sakay bukas, araw ng kagitingan. Ivan Merina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilabas na ng turistang content creator ang anyay uncut version ng viral video kasamang isang tricycle driver sa Maynila. Tugon ito ng German content creator na si Sai Gin sa pahayag ng driver na siya ang unang nag-alok ng 1,000 pisong pamasahe. Gate ni Sai Gin, makikita sa halos 40 minutong video na prinesyohan na siya ng 250 pesos ng tricycle driver bago pa man siya isakay nito. Pagdating sa babaan, 1,500 na raw ang sinabing pamasahe ng driver. Nagtawaran sila hanggang sa nagkasundo muli sa unang alok na 250 pesos. It's not about the money, it's about the principle. He stole me, he scammed me. I'm not angry to him because he only tried to survive, maybe. I understand him. I understand him also. But when you are honest, you will earn more money